Todo depensang pamahalaan laban sa mga paratang ng dalawang environment activist na sina Jed Tamano at Jonila Castro. Maliban sa on-cam testimony kung saan inamin umano ng dalawa ang kanilang kaugnayan sa communist movement, pinakita rin ang ilang mga video bilang patunay na hindi raw sila pinilit na mapunta sa kustodiya ng gobyerno. Pruweba rin daw itong mga dokumento, mga sulat kamay na sinumpaang salaysay ni Tamano at Castro na nagsasabing kusa silang sumuko para takasan ang armadong pakikibaka. You cannot execute freely an affidavit under the barrel of a gun if you are under state custody. They did what they can so that they can ensure their safety. Aminado ang dati ng kontrobersyal na NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na tila naggoyo sila. Sabi ng task force, hindi raw nila inaasahan na babaliktad sina Tamano at Castro. We really felt betrayed. Naniwala raw sila na magbabalik loob sa lipunan sina Tamano at Castro pero binago ang kanilang mga pahayag para ipahiya umano ang gobyerno. Despite our vast resources, bakit hindi natin na-check kaagad yung possibility na yun? There is always that possibility. Naiisip pa rin natin yan. We trusted their actions, their words, and I think in general, that is how a government should be. The mere fact that the government trusted these two ladies just really shows that the NTF-ELCAC and the government are really bent on welcoming. It's really about peace. Pinag-aaralan naman ng mga abogado ni Tamano at Castro na kasuhan ang militar bagamat wala pang binabanggit kung ano ang mga ito. Ang gobyerno naman balak magkontrademanda. Well, we can file a criminal case for perjury. Inakusahan ni Tamano at Castro ang NTF-ELCAC sa press conference na inorganisa mismo nito noong Martes na dinukot umano sila ng militar at pilit pinaamin ang kanilang koneksyon sa rebeldeng grupo. Bagay na maaring makaapekto ngayon sa imahe ng AFP na pilit ng binubura ang naging madilim nitong nakaraan. People cannot be afraid of its own military, of its own state agents. Yes, you should not be afraid of us because we're your friend. Kami ang tumutulong sa inyo. If you are affected, if your rights are violated, then file a case. Ayon naman sa NTF-ELCAC, magsisilbing learning experience ang naging kaso ni Tamano at Castro. Hindi raw ito makakaapekto sa patuloy nilang kampanya para manghikayat ng mga rebelde para sumuko. Kasabay nito, mga muling panawagan para buwagin na lang ang task force. What is it really for? I mean, if it's for whitewashing the crimes or if they will continue to perpetrate lies. David Santos, CNN Philippines.